Hello guys, good evening. So, bali 5 o'clock na po ngayon dito sa Korea. So, dito sa Korea, karaniwan dapat alas 6 kumakain na yan ng dinner. Ewan ko ba bakit maaga, pero magugutom ka rin lang naman kasi. Kaya nag-prepare na kami ng pang dinner, alas 5 pa lang. So, syempre medyo matagal din nila. So, kung ano yung lulutuin ko pang dinner namin, ito siya, yung fresh na shrimp na maliliit, yung ginagawang alamang sa atin, yung nilalagyan ng fresh yan, puti pa siya, wala pa siyang kulay-kulay. Nilagyan ko lang ng parang itlog, pang 5. Tapos, nilagyan ko ng tashida sa kanila, kung sa atin parang magic sarap. Yun lang. Hindi ko na nilagyan ng harina kasi titigas din lang naman yan, di ba? Tapos, para mas madaling nguyain. Malambot siya kasi. Pwede siyang iulam, pwede rin siyang maging, kung hindi siya maalat, pwede rin siyang isawsaw sa suka kumpara sa atin. Pero dito sa Korea, ayaw nila ng guys, maasim. Pag nakatikim sila ng maasim, like sinigang, panis na yan sa kanila. Kaya, kanina lang ng ate ko kumakain. So, ito, diretso na yan nakakainin nila. Parang chichirya habang nanood ng TV. Pero, kung walang ulam, pwede nilang iulam sa kanin. Pero sa amin, pag ganyan, pwede iulam. So, ready na siya, yung palayot. Gawin ko siyang, anong tawag nun? Parang pancake lang. Kasi yung malaking palayot, pinaglulutuan ng ate ko ng isda naman. Pinagprituhan niya. Kasi yung iba, pinaksiw niya. Ayan. So, natin yun. Baka maluto yung ko. Ayan. Gawin ko siyang parang cake. Para madali, malawak. Tapos palitan ko yung apoy, baka masunog, hindi pa siya luto. Pero madaling nagluto din ito, pero sa dami nito medyo time consuming. Pag may pumupunta sa amin din na matanda, hindi rin naman kaano-ano ng binan ko, pero anong binibigay kasi dati pinapakain ng binan ko dun sa bahay niya. Nagbibigay naman siya ng pagkain ng aso kasi. Kaya pag andyan yun, yung mga sobra, binibigay na rin namin kasi masarap, pag lagi-lagi, parang nakakasawa din. Ito hindi naman kamahalan, mura lang din ito, pero bihira na labas pag market day. Siyempre wala yan sa wala yan din sa mart, kasi fresh ito na binili ng asawa. Maganda lang din kung may itlog, medyo titigas. Maganda lang din kung may harina, siya, kaya lang firm, kaya lang parang hindi ba kasi yung lasa niya para sa akin kung may harina, although masarap din naman, parang crunchy siya, pero okay na yan sa akin, mas okay kasi yung haluan mo pa ng harina, sa dami niyan mas lalong dadami. So kung ganyan, madali lang ubusin kasi smooth lang siya. Ginawa ko lang siyang slow fry. Masarap din. Uso rin ito sa Pilipinas, kaya minsan malalaki yung hipon naman na malalaki. Prito. Tapos, although masarap talaga pag mga bago, pero pag medyo tumagal na, tapos i-reheat mo na siya sa oven, iba talaga yung bagong salang at saka bagong ahon sa ayun, asak-asak. Parang french fries lang. Pero pag matagal na, wala na. Kaya halimbawa kung may sobra dito, dapat gusto ng asawa ko i-reheat ulit sa ang tawag niya, sa mantika. Yun. Ito yung unang first batch na naluto. Parang tortang talong lang, guys. Kasi syempre sunog na sunog. Parang tortang talong lang. Pero pag kainin mo, yun? Shrimp na maliliit, baby shrimp yun. Okay guys, so ito yung first batch para sabihan ko mamaya kasi na mauuna siyang kakain. Kami baka hindi na kami kakain, medyo busog pa. May pati na tinapay din kami nalalaman pag hindi naman busog, hindi naman gutom sa atin kasi hindi naman nakain, pwede na din. So ito yung second batch. Alam yung pangatlo, yan na, nilakihan ko na para pag madali ang trabaho.
So, paano yan gagawin? Pag binaliktad ko na yan, ano ko na siya, hiwa-hiwain ko na siya ng gunting, parang pizza. Ganon lang yun. Hindi naman for sale. At least naluto. Ayan. Kesa, ang tagal dun sa rep, hindi kasi niluluto ng ate ko, yung kalahati na minuto niya noon, naisipan ko, sa gabal, magkakaroon na naman kami ng New Year dito. Marami na namang sobra-sobra dyan kasi pananiwala nila kapag nag-New Year, magluluto sila ng mga panchan-panchan, mga side dishes. Tapos dapat, may natitira daw na ilagay sa rep na parang abasto within 3 days, ganyan. Dapat hindi daw maubos. Yun ang paniniwala nila. Kaya, mapupuno na naman yung rep. Although, masarap sa masarap. Parang magsasawa ka ba? Tapos, pag alam mo, galing sa rep, tapos i-reheat mo na, iba na yung lasa. Pag nagluluto ka habang tinitikman mo, masarap. Pero, pag galing sa rep, wala na. Ito naman para sa anak ko, yan, baka. Lagyan na yan ng yun. Iba-iba kami ng taste. Kami naman ng ate ko, syempre, sanay kami sa Pilipinas. Ay, nako, paksiw. Mga ganyan ang ulam namin, paksiw. Na kahit anong isda, dapat may paksiw, sinigang, kahit may karne, may asim-asim, ganun. Hinahanap ng laway natin, ng bunganga natin yung mga lasang Pinoy. Kahit nasa Korea tayo, nakakamiss. Kakamis yung mga pagkain natin tulad ng santol, mangga, bayabas, ganyan. Kahit maraming dragon fruit dito o pomegranate, nako, hindi ako naaaliw o hindi ako atat na tumikim kahit mag-set kasi hindi ko nakasanayan. Poor tayo, poor kasi tayo. Although pag minsan-minsan bumibili, kaya lang yung mga dragon fruit parang matamlaying lang naman, hindi rin nabili. Pero ito, pagkain din natin sa Pinas to uso rin sa atin, di ba? Okay, so hanggang dun guys, baliktarin ko na at ialay ko na mamaya dun sa binan ko. Yung asawa ko lumabas, holiday niya, baka nag-dinner sa labas. Uso ganun sa kanila. Kapag holiday nila, magkita-kita nila mga kakilala nila, kain sila sa labas, ganun kasi dito. Yun lang ang libangan nila, tapos maligo, ganun, sa chimchil bang. Ganyan. Sana kung may time kami bukas, punta kami. Okay. Hanggang dun lang guys. Thank you for watching. Life ng Korea. Buhay Korea.